kayo po ay members ng family ng church na to. And lahat po tayo ay welcome kahit saan man kayo galing, kahit saang lugar sa Pilipinas o sa mundo. At ganun din naman patuloy nating wini-welcome din kung meron kayong mga katabi dyan na may badge ng VIP. Welcome to church! Kung ito rin yung second time nyo, third time and fourth time, welcome po sa church. Ako po pala si Pastor Jace, isa po sa mga pastors ng church na ito. And ngayon pong month ng August, meron tayong series. It's all about full proof. Pwede bang malakas nating sabihin yung series natin, sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Full proof. Come on, yung medyo may energy naman, yung bagong kain ng tanghalian. Ano? Sige, come on. 1, 2, 3, go. Full proof. Yan. Ang word po na full proof ay word na ibig sabihin sa Tagalog, hindi pwedeng magkamali. Pwede ba yun, Pastor? Hindi pwedeng magkamali. Ang perfect naman yan. Yan po, walang iba kundi ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung kayo po ay ngayon lang nakadalo sa church na ito, gusto kong sabihin sa inyo na may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. And kung may plano ang Diyos, saan natin ito makikita? Walang iba po kundi sa Bible. Ang Bible po ay basic instruction before leaving earth. Once more, sabay-sabay natin sabihin, basic instruction before leaving earth. And ang foolproof po na series na ito, nakafocus ito sa kung saan ang plano ng Diyos para hindi natin sirain ang buhay natin. Ang plano ng Diyos nagbibigay ng isang magandang plano at ayaw niya talaga na mapahamak ang kahit na sino sa atin. Pwede bang sabihin mo sa kaliwa at kanan mo, ayaw ng Diyos masira ang buhay mo. Ang focus ng sermon natin ng month of August na ito ay nakafocus tayo actually sa Book of Proverbs o sa Tagalog, ang aklat ng kawikaan. And ang Book of Proverbs actually ay naisulat po, sabi ng mga scholars, ni King Solomon. Kaya lang, parang yung pagkakasulat nito, kumbaga talagang matalinhaga, talagang pag inanalyze mo maigi, meron ka talagang matututunan sa iyong buhay. At kung susundin ito ng kahit na sino man sa atin, talagang pwedeng makatulong ito para hindi tayo magkamali sa mga desisyon natin sa buhay at mapaganda ang ating buhay. By the way, ang sumulat po nito ay si King Solomon. Sabihin nga natin yung name niya, Solomon. At si Solomon po, siya yung anak ni King David sa Bible. And mas naging tanyag si Solomon kaysa kay David, hindi dahil sa galing niya, hindi dahil sa talino niya, kundi meron po siyang hiniling kay Lord na karunungan. Ang karunungan po na ito sa English ay wisdom. That word, wisdom, I believe, ay kailangan ng bawat isa sa atin para sa ganon, matupad ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At alam niyo po, sa pamumuno ni King Solomon sa Bible, sabi ng 2 Chronicles chapter 9 verse 20, tignan niyo po ang sabi, all of King Solomon's drinking cups were solid gold. Walang ibang halo or talagang kapag ginawa yung gold na yon, kumbaga sa kapanahunan natin, 24 karat gold. Talagang 90% nung cup nila, nung time na yon ay solid gold. And just imagine, hindi lang yung cup, kundi tingnan nyo sabi, as were all the what? Utensils in the palace. So, tingnan nyo, utensils. Ano ba yung mga utensils na alam natin? Kutsara, tinidor, ano pa? Knife? Hindi, actually, alam nyo po, yung utensils din na tinutukoy dyan, kasama pa po dyan yung mga spatula, sandok, kasama doon. Yung cauldron, kasama doon. Yung mga bowls, yung mga plates, kasama po lahat yun. Lahat yun ay solid
gold. And tignan nyo po, they were not made of silver, ang sabi. For those, ano daw sabi? Sabay-sabay natin basahin. For silver was, ano daw? Considered worthless. So, walang halaga. Sino dito naglilinis ng bahay? Taas nga kami, mga naglilinis ng bahay. Praise God, di ba? Ano nangyayari sa mga alikabok? May halaga ba yung alikabok? Wala. So just imagine, kung meron dyan nagkalat, kumikinang mga silver dusts, mga silver na mga gamit, anong turing nila at that time? Parang worthless. So, anong meron? Anong naging susi? Bakit naging ganito ang kaharian ni Solomon at that time? Naging tanyag sila at ganoon din naman nagkaroon sila ng kapayapaan sa buong history ng Israel. Tignan niyo po ang sabi ng Proverbs chapter 13 naman, verse 20. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Walk with the wise and become wise. For a companion of fools suffers harm. Ito po yung magiging focus verse natin ngayong week na ito, ngayong Sunday na ito. Inaanyayahan ko po na ang bawat isa sa atin ay pumikit at yumuko, tayo manalangin. Aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, patuloy ka naming inaanyayahan sa aming kalagitnaan. Dalangin namin, Panginoon, na ang salita mo, ang mensahe mo, ay tumimo sa puso ng bawat isa. Tanggapin, Panginoon namin, ang mga corrections, rebuke, or even, Lord, mga bagay na kung saan talagang nais mong gawin namin sa aming buhay. Para sa ganon, mapabuti po ang buhay ng bawat isa sa amin. Holy Spirit, kumilos ka sa isip at puso ng bawat isa, at maintindihan po namin ang iyong mga salita. In Jesus' name. Tayo lahat magsabi ng Amen and Amen. Ang topic natin today is all about the company you keep. Sa Tagalog, ang grupo ng mga tao o ang mga kaibigan, mahal sa buhay, at kahit din mga close mo sa trabaho, close mo na sa school, at sa ibang mga larangan, na kung saan dapat, yun yung sasamahan mo. Ang sabi muli sa verse natin kanina, next slide yan, walk with the wise and become wise. Walk with the wise and become wise. For the third time, sabayan niyo po ako, walk with the wise and become wise. Ano ang ibig sabihin nito sa buhay ng bawat isa sa atin? Ang walk po dyan, hindi yung paglakad at kasama mo lang na lumalakad, yung matatalino o marurunong, kung hindi, mamumuhay ka na kasama sila. Dahil bakit? Next slide please, pakita natin. The people around you are not just part of your life. Ano daw po? They are shaping your life. Ang buhay mo ngayon, kaya ganyan yung karakter mo, ugali mo, pananalita mo, hindi yan dahil sa'yo lang, kundi dahil yan, meron kang mga tao, simula nung bata ka, nakasama mo, nahubog nila ng mga kasama mong yon, friends man o family members, ang buhay mo. Kaya ka rin ganyan ngayon. At alam niyo po ba, kung ang mga magulang natin masisipag at talagang gusto nila, nagsisikap ka, ganon din naman, kapag laki mo, ano mangyayaring influence sa'yo? Magsisikap ka rin sa buhay mo. Kung meron kang mga friends na nagdadala sa'yo sa kasamaan, sa kabulastugan, at sa hindi magagandang mga bagay, ano mangyayari? Mauhulma rin nila ang buhay mo sa larangan naman ng masama. Kung halo, edi halo. Ganun lang din. Ano? Pero sa madaling salita, nauhubog ng mga tao o ng mga taong sinasamahan natin ang buhay talaga natin. Alam niyo po, pwede mong malaman ang future ng isang tao sa pagtingin mo sa kung sino ang sinasamahan nila ngayon. Eventually, malalaman mo ang kakahinatnan ng isang tao kung sino yung mga taong sinasamahan nila lagi.
Kung halimbawa ang isang tao ay malapit sa kanyang pamilya, lalaki siya na malapit pa rin sa kanyang pamilya. Kung ang isang tao, mas gusto niya nakasama yung friends niya kaysa sa family niya, lalaki siya na malayo ang puso sa pamilya. Naintindihan mo natin? At ganoon din naman, kung ang isang tao, ang sinasamahan niya ay yung mga relihiyosong mga tao na kung saan laging dumadalo sa church, ano mangyayari? Sino mga kasama niya? Mga taong ganon at ganon din magiging siya. Kaya sino dito one time, meron kayong leader, merong nagpa-follow up sa inyo na kahit minsan ayaw mong umattend ng church pero kakatuking ka sa bahay. Tapos ikaw tuloy mapipilitan kang sumama sa kanila. No? Pansin niyo ba yon? And sometimes din, may mga ibang tao na kung saan malalaman natin kung ano sila magiging kung halimbawa ang focus nila ay sa pag-aaral, talagang masipag sila mag-aral, maahawahan ka rin nila sa kasipagan nila dahil ang pag-uusapan nyo, yung pag-aaral, pagre-review, yun yung focus nyo. Pero kung ang sinasamahan mo, maglalaro kayo dito sa ganitong lugar, hindi kayo mag-aaral, magkakating kayo, pwede nga pong maapektuhan din ang buhay mo at magaya mo rin sila. Tandaan po natin, point number 1, your circle shapes your character. Can you say it with me one more time? Your circle shapes your character. Hindi lang natin nare-realize yan, pero ang buhay po natin pwedeng maapektuhan ng mga tao sa paligid natin. Hindi lang natin minsan napapansin, pero pwede pong may epekto ang pagsama natin sa mga tao na nasa paligid natin. Alam niyo po, yung binasa natin kanina, pwede bang ipakita natin yung first line? Yung walk with the wise, pakita natin yung verse please. Anong sabi? Walk with the wise and become wise. So tingnan nyo, no? Kung mamumuhay ka, nakasama mo yung mga marurunong, mga wise na mga tao, ano daw sabi? Magiging wise ka. So, as a matter of fact, ibig sabihin, kung kasama mo yung matatalino, pwede kang mahawahan nila, pwedeng matransfer sa'yo kung ano yung runong, kung ano yung talino rin na meron sila. Sino sa inyo dito pag nakikipag-usap kayo ng mga malaliman sa ibang mga tao o kaya may nakukwento sa iyo mga iba't ibang mga information na hindi mo pa alam, bago lang sa pandinig mo, bago mo lang nalaman, tapos natanggap mo yun sa buhay mo, nadagdagan yung kaalaman mo, na, kung ano yung alam nila ngayon, ano nangyari? Alam mo na rin. Kung ano yung kung paano sila magdesisyon sa buhay, kung paano rin sila umakto sa mga bagay-bagay, ngayon, nakukuha mo na rin yung mga bagay na yun. Kaya tandaan, kung yung mabubuti mga bagay, pwedeng matransfer. Next slide please. The Bible says, wisdom is transferable, and so is, ano daw sabi? Foolishness. Ganon din naman yung kamangmangan. Now, tignan niyo yung sabi dito next. Who you walk with, you eventually talk like. Kung sino yung mga lagi mong kasama, ganun ka na rin halos magsalita. Kaya sometimes, maririnig nyo minsan sa mga members nyo ng family, dahil nga kasama mo lagi, family member mo, minsan nababanggit na mga kapitbahay, friends nyo, parang kapag nagsalita ka, yung pananalita mo, parang katulad na ng nanay mo. Hindi talaga yun dahil sa nanay mo siya, pero dahil may effect na palaging kasama mo yung tao na yun. At may time, may time na kung saan naririnig din natin, pwedeng sa magulang natin, sa mga kapatid natin, pag hindi na sila lagi na nasa bahay, hindi na natin sila lagi kasama. Anong nababanggit? Parang iba na yung pagsasalita mo ngayon. Hindi ka na katulad ng dati. Dahil bakit? Iba na yung sinasamahan ng mga tao na yun. Kaya nag-iiba na rin ang kanilang pamamaraan ng pagsasalita.
Kahit ho yan mga expressions, kahit mga mura, kasama rin doon. Kahit nga ho 3 years old, narinig niya lang yung pagmumura ng parents niya, tsaka ng mga kapatid niya. Ano nangyayari? Dahil narinig yung word na yon, wala naman nagsabi sa kanya, kapag galit ka ganito sasabihin mo, magugulat ka, sasabihin na lang nila yon randomly pag may nangyari na isang bagay sa kanilang buhay. Hindi dahil sa tinuruan mo, kundi dahil na-impluwensyahan mo kung ano yung lumalabas sa bibig mo, lumalabas na rin sa bibig nila. Kaya tignan nyo yung mga expression natin ng lodi, expression ng mga iba't iba pang mga salita, pakatak, di ba? O kaya yung, wow, bongga ka dyan, girl. O kaya, kahit ano pang mga pananalita ngayon ng Gen Z, basta maapektuhan ka, maimpluwensyahan ka online ng mga circle ng friends mo, pwede mong ma-adapt, and eventually, kung paano sila magsalita, dahil lagi mo silang naririnig, nakakasama, yun na rin yung nagiging expression mo ngayon. Tanungin mo nga yung katabi mo, anong impluwensya ko sa buhay mo? Alam nyo, kahapon, grabe no? Grabe yung kahapon na yun. Talagang hinanapan namin si Rev Ishbel ng susuotin niya na damit para sa isang special na okasyon. Kami po ni Cams, yung fiancé ko, edi sinamahan namin siya. Tapos umikot po kami sa buong 168. Sinong madalas pumunta ng Divisoria, ganyan, ano? Buong 168, inikot talaga namin, hinanapan namin, ang sakit ng paa namin. Talagang buong Dragon 8 din, pinuntahan namin. Wala talagang makita, ano? Buong Tutuban Mall, walang nakita. Pero, alam niyo po, napansin ko, habang bumibili-bili sila, syempre sila nagtatry, ako nakaupo lang dun sa gilid, ano? Tapos, minsan nagiging expression kasi ni Cams, sabi niya, pakatak ka dyan, mami. Ganyan. O kaya, bongga ka dyan, social ka dyan. Minsan tuloy, kapag sinasabi na ni mama na, harap siya sa akin, anak, okay ba? Okay yan, ma. Tapos nababanggit ko rin yung mga pakatak, bongga, na hindi ko naman talaga salita. Napansin nyo? Bakit? Kasi lagi na kaming magkasama and close kami sa isa't isa and ganun din kayo sa mga friends nyo. Pwedeng merong mga expression sila na na-adapt mo na rin sa buhay mo. Hello? Nagets niyo po ako? And that is why, tignan nyo, dati, bago-bago ka uma-attend sa church, hindi ka nag-amen, hallelujah, praise the Lord, praise God, hindi ka naggaganon. Eventually, kapag naka-close ka sa church, hindi ka na mahihiyang magsabi ng amen, ng yes, Lord, hindi ka na mahihiyang magsabi nun. Bakit? Kasi meron ka ng circle of friends dito rin sa church. Do you get what I'm saying? Hello? Amen? So, ano ibig sabihin nito sa atin? Tayo po lahat, whether we like it or not, pwedeng maimpluwensyahan at mamold ng mga taong malapit sa atin. Dati, hindi ka marunong mag-pray. Katulad ko rin. Before po ako makakilala kay Lord at talaga magkaroon ako ng relationship with God, hindi rin po ako talaga marunong mag-pray. Talagang as in, kapag magsasabi, ikaw na mag-pray. Ayoko. Bakit? Kasi hindi ako sanay. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko sa panalangin na yon. Parang feeling ko rin sarado ang langit sa buhay ko. Pero dito mga makikita, kung close ka rin talaga sa mga tao na yun, na uma-attend sa church, marurunong din talaga mag-pray, talagang seryoso sila sa ginagawa nila, pwedeng ma-impluwensyahan din ang buhay mo. Unti-unti. Ganon din, tinan niyo sabi, who you hang around, you eventually, anong sabi? Act like. Kung sino yung lagi mong sinasamahan, yung mga pagkilos nila, paggalaw nila, ganun ka na rin. Kung ano yung mga likes and dislikes nila, pwedeng maging ganun din ang likes and dislikes mo.
Kung halimbawa, medyo maangas ka maglakad, parang gangster, aba, pwedeng yung mga kasama mo rin, ganun din talaga sila maglakad. Hello? At ganun din kung paano sila kumamusta, magsalita, pwede talaga mahawa tayo sa isa't isa. One time, may isang lalaki nagkwento sa akin, sabi niya, alam nyo, sa family namin noon, talagang yung family daw nila, iba daw talaga yung culture. Whether galit ka o hindi ka galit, o kaya masaya ka, lagi daw talagang nakataas yung boses nila, parang nakalakas, ganun ano? Para bang laging galit, kahit hindi naman galit. Pero eventually, nung tumanda lahat sila daw magkakapatid, nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya, dahil nga hindi na sila nagsasama-sama, hindi na sila ganun ka-close, di katulad ng dati. Alam niyo daw, nagkaroon ng reunion, nagsama-sama sila, magkakaiba na sila ng pamamaraan ng pagsasalita. So just imagine, ang bawat isa sa atin, pwede pala talagang mabago. Pwedeng mahubog din. Kung mababago rin ang mga taong sasamahan natin sa ating buhay. Amen? Kaya ano kaya yung influence ng mga taong malalapit sa iyo? Is it for the good or for the bad? Alam niyo po, next slide. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, at isa po ito sa mga warning sa mga Christians mismo, lalo na sa Corinth church at that time. Sabi ni Paul, bad company corrupts good character. Ulitin ko po, bad company corrupts good character. Kahit pa nung una, mabuti yung character mo. Pero kung yung sinasamahan mo patuloy na masasama, anong mangyayari? Pwedeng masira yung character mo na yon na maganda. Para yang nag-iihaw ng barbecue. One time ako rin, meron kasi ditong barbecuehan malapit sa may Bohol Street. Alam niyo ba yon, no? Santissima. E di minsan after service, ganyan, habang naghihintay, medyo malayo naman kami doon sa barbecuehan. Pero kayo, anong napansin nyo? After mag-barbecue na ganun, malapit kayo, pag uwi nyo, anong sabi ng mga nakaamoy sa inyo? Ano? Amoy barbecue. Tingnan nyo, no? Dahil malapit lang kami doon sa barbecuehan, pagpunta sa bahay, hindi ko napansin kung anong amoy ko, pero yun pala yung amoy ko. Parang ganun yung influence ng mga tao sa buhay natin. Akala lang natin, walang nangyari dahil nandoon ka lang naman for 30 minutes, 1 hour, 15 minutes kayo magkausap, feeling mo parang walang na-transfer sa'yo, feeling mo parang walang naging influence sa buhay mo. Pero hindi mo alam, marirealize ng mga ibang tao sa paligid mo, parang may nag-iba sa'yo. Parang may kakaiba sa'yo. Nagets natin? Next slide. Kaya alam niyo po, ang influence is invisible but inevitable. Ibig sabihin nito, yung influence, hindi mo nakikita yan, pero hindi mo may iwasan sa buhay mo dahil nga everyday, meron tayong mga taong nakakahalubilo, meron tayong mga taong nakakasama, at hindi pwedeng wala silang maging influence din sa buhay mo. Meron at meron yan. Maliit man o malaki, halata man o hindi, meron sila nagiging influence sa buhay mo. Kaya tignan nyo po, lalo na, kung halimbawa paliitin natin yung circle na yon. Kung meron ka talagang 5 tao na talagang lagi mo nakakasama sa loob ng isang linggo. Alam nyo po, sabi ni Jim Rohn, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Ikaw yung tao na average. Ikaw yung tao na kung saan pag pinag-add mo, yung ugali ni ganito, ni ganyan, ni ganito, parang ganun ka na rin. Not unless mabago yung circle mo, mag-iiba rin yung average ng buhay mo. Do you get what I'm saying? Hello? Tingnan nyo, no? Kung kasama mo,
puro mga nag-a-attend ng church, puro mga gustong mag-grow kay Lord. Siyempre, ikaw rin, gugustuhin mo ngayong mag-grow rin kay Lord. Kung sila mga ayaw na, ikaw rin, mangyayari, ayaw mo na rin. Whether family member mo yan or not, basta 5 tao na madalas close sa buhay mo, pwede mo silang maapektuhan, pwede ka nilang maapektuhan, at ganun din naman, yung pananalita mo, yung pag-act mo sa mga tao, pwedeng maapektuhan. Lalo na po, next slide, if your closest people aren't wise, kung hindi sila marunong, kung wala silang wisdom sa kanilang pamumuhay, nag-i-invite ka ng trouble, nag-i-invite ka ng hindi magagandang mga bagay sa storya ng buhay mo. Whether you like it or not, basta hindi sila wise, nag-i-invite ka ng bagay na yan. Kaya anong dapat nating gawin sa ating mga buhay? Point number 2, mga kapatid, sabay-sabay natin basahin. Proximity predicts your path. 1, 2, 3, go. One more time. Proximity predicts your path. Anong Tagalog nito? Pag sinabi pong proximity, yung distansya mo sa mga tao. Hindi ho sinabi natin na cut off mo na communication, i-unfriend mo, never mo nang kausapin. Hindi po. Ang sinasabi natin, ayusin mo kung sino yung mga talagang close mo. Pwedeng may connection ka sa kanila pero hindi na tulad ng dati. Bakit? Kasi nga, kung sino yung mga tao na close ka sa kanila, pwedeng mag-direct ito ng path kung saan ka pupunta. Next slide please. Ano ang sabi ng binasa natin kanina? Proverbs chapter 13 verse 20. For a companion of fools suffers harm. Anong ibig sabihin nito na a companion of fools suffers harm? Next slide. You can be a good person, making good choices. Pwedeng mabuti kang tao. Magaganda yung mga pinipili mong choice talagang ayon sa kalooban ng Diyos. Pero tignan nyo, pwede ka pa rin makaranas ng hindi magagandang mga bagay, mga consequences, hindi dahil sa sarili mong choice, kung hindi dahil sa mga taong connected ka, dahil sa mga taong close ka. Nagigets nyo po ba ako? Nagigets nyo po ba ako? Okay, example natin. Next slide. Kilala nyo ba si Jonah sa Bible? Si Jonah po ay isang messenger ni Lord. And si Jonah at his time, sabi ni Lord sa kanya, mag-preach ka ng pagsisisi sa lugar ng Nineveh. Yung mga tao doon, tatanggap sila sa akin. Pero ang sabi ni Jonah, Lord, hindi, ayaw kitang sundan, may iba kong gusto. Hindi ako pupunta ng Nineveh, pupunta po ako ng Tarshish. Ang Tarshish po ngayon ay modern day Spain. No? Ang Spain, yun yung sumakop sa Philippines for 333 years. Okay? So, sabi niya kay Lord, hindi ako pupunta ng Nineveh, pupunta ako ng Spain. So, kumuha siya ng ticket, nag-book siya, pumunta siya sa barko, sumakay siya, pero sa kalagitnaan ng karagatan, bigla pong thunderstorms. Biglang merong malakas na hangin ang umihip. At parang kakainin na ng alon yung barko na sinasakyan nila. Now, next slide please. Jonah's shipmates, kamusta na? Yung mga kasama ni Jonah sa barko. Bakit? Hindi naman sila tumatakbo sa Diyos katulad ni Jonah. Di ba? Si Jonah, siya yung mismong tao na tumatakbo sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos sa buhay niya. Pero si Jonah, yung mga kasama ni Jonah, hindi naman. Pero nasama sila saan? Sa storm na nararanasan ni Jonah. Bakit? Nasaan sila? Nasa iisang barko. Nakukuha natin. Dahil nasa iisang barko sila, kahit na kay Jonah, galit ang Diyos,
Dahil hindi siya sinusunod, nadamay sila. Huwag ka magulat kung bakit minsan masasabi natin, bakit nga ba ganito? Sinusunod ko naman ang Diyos. Maganda naman relationship ko sa Kanya. Nagpe-pray naman ako. Sinusunod ko anong kalooban ng Diyos. Pero bakit yung problema ng iba, parang sa akin napupunta? Parang yung problema ng family ko, bakit sa akin? Bakit? Hindi yun dahil sa hindi ka sumusunod. Dahil sabi mo sumusunod ka. Pero dahil nga close ka sa kanila, pwedeng maapektuhan din ang buhay mo. Intindihan natin? Intindihan natin? Kaya hindi porket halimbawa, gumagawa ka pala ng mabuti, parang okay na. Kasi pwedeng meron kang sinasamahan, katulad ni Jonah, na maapektuhan dahil sa merong isang tao silang close na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya tingnan nyo, di ba? Merong mga iba't iba tayong kilalang politicians, nai-issue sa natatie up sa mga drug lords, sa mga iba't ibang mga hindi magagandang mga bagay, o kaya mga sikat na personalities, TV personalities. Nagkaroon lang ng picture sila. Hindi rin nila kilala yung mga taong yon. Pwedeng drug lord, pwedeng gumagawa ng di maganda. Dahil nagpicture lang sila, akala close na, di ba? Na-issue tuloy. Pero tingnan nyo, din yung makikita kung sino nga yung kasama mo, doon ka mag-iingat. Amen? Next slide. So ano nangyari kay Jonah? Sa madaling salita, nagpalabunutan sila. Sino ba talaga yung tao na to na nagiging dahilan bakit natin to nararanasan? So di ba, wala ngayong nagsasalita kung sino. Si Jonah, tahimik lang siya. Just imagine ngayon yung mga tao. Ito na ngayon, nagpalabunutan na. Pangalan ni Jonah yung lumabas. O, try ulit natin. Pangalan niya na naman at pangatlong beses siya pa rin ang lumalabas. Aba, ang daming chances na pwede na hindi si Jonah yung mabunot pero siya pa rin. Ano nangyari? Initsa nila si Jonah mula sa barko, tinapon nila sa dagat. At alam niyo nangyari? Pumayapa yung dagat. Nakita nyo? So, pwede pala sa circle natin na apektuhan tayo dahil sa merong isang taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil agad sa atin. Hello? Ang gets natin? Next slide. Anong nangyari kay Jonah? Nung tinapon siya sa dagat, kinain siya ng balyena o ng malaking isda. Kaya, in the Bible, kahit din po sa Proverbs chapter 22, pinag-iingat ang mga tao sa kanilang mga makakasalamuha. Anong sabi? Verse 24, do not make friends with a hot-tempered person. Tignan mo nga kung mainit-init yung katabi mo sa mga oras na to. Do not associate with one easily angered. Hindi ko po kayo pinapatamaan, baka masama loob nyo sa akin. Verse 25, tinan niyo po sabi, sabay-sabay natin basahin please, 1, 2, 3, go. Or you may learn their ways and get yourself ensnared. Pag sinabi yung ensnared, parang patibong. Ikaw yung madali. Tingnan niyo sabi, you may learn their ways. Matututunan mo ang pamamaraan nila, ang buhay nila, at pwede mong gayahin at mapahamak din naman ang buhay mo. Bakit? Ang influence ng mga tao sa atin, hindi nga natin nakikita, pero pwedeng nandiyan. Hindi natin napapansin, pero meron. Tingnan nyo. Anong meron kapag halimbawa galit ang isang tao at tinataas niya ang boses niya? Based ito sa experience ko rin.
dahil nakakita ko ng friends ko na kung saan magagalitin talaga sila? Ano ba nangyayari? Anong nafe-feel ng isang tao kapag tinataas niya ang boses niya? Kahit sa family, di ba? Bakit? Pag mas tinataas mo ba boses mo, feeling mo mas ikaw, tama. Di ba? Pag tinataas mo boses mo, mas malakas boses mo, parang gusto mo ikaw yung pakinggan nila. Nakuha natin? Pag tinataas mo boses mo, parang sinasabi mong, ako yung mas mataas kaysa sa inyo. Just to take control of somebody, ginagamit ang galit. Kaya ito rin sabi, you may learn their ways, pero mapapatibong ka. Madadala ka sa hindi magandang bagay. Sa hindi magandang buhay. Kaya, people we associate with, napaka-importante, mag-ingat tayo. Amen? Lalo na, kapag magagalitin ng isang tao, hindi lang yan basta-basta ugali eh. Health mo rin. May mga kilala tayo na mga tao na nung nagalit sila, tumaas yung blood pressure. Tapos na-paralyze kalahati ng katawan, na-stroke sila. Dahil bakit? Ang galit, nakakapagpataas ng hypertension, di ba? Nakakapag-cause nun. Blood pressure, tumataas. So just imagine, bakit talaga pinag-iingat ni Lord ang mga tao? It is because mahal tayo ng Diyos. Amen? Mahal ka ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo yun, mahal ka ng Diyos. At ang plano ng Diyos, ito no, it includes, next slide, God's people. God's plan includes God's people. Sa plano ng Diyos, huwag mong isipin, hindi kasama yung, tignan mo katabi mo, yan. Kasama yan sa plano ng Diyos sa buhay mo. Ang church natin, as a whole, kasama yan sa plano ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Ano to, pastor, na kasama ang mga members ng church or iba't ibang mga tao sa paligid ko na merong relationship sa Kanya? Alam niyo po, ang Book of Ecclesiastes ay isa rin po na book na nasulat, sabi ng mga scholars, ni King Solomon. At ang sabi po ng sumulat na ito, ng Ecclesiastes, sa chapter 4, verses 9 to 10, two are better than one because they have a good return of their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Mas maganda daw ang dalawa kaysa sa isa. Bakit? Kung bumagsak ang isa, pwedeng iangat o i-encourage ng isa pa. Maganda pala yung dalawa. Ano ibig sabihin nito? Next slide. Ang mga tamang tao na dapat mong samahan sa buhay mo ay ano? I-challenge ka kapag mali. I-challenge ka kapag mali. Proverbs 27 verse 6. Hindi na natin babasahin. Pero sa madaling salita, ang ibig sabihin niyan, kung ikaw ay mali, itatama ka. Minsan, ayaw nating magpakorek, o kaya kapag minsan may against sa atin ang ibang mga tao, ang feeling natin lagi, parang, ay, hindi niya ako gusto. Ay, hindi nila ako mahal. Diba? Yun lagi yung reaction natin. Parang, inaatake tayo kapag halimbawa, may pinupuna sa buhay natin. Yun yung feeling natin. But the thing is, hindi natin nare-realize, baka sila pa yung nagsasabi ng tama, sila pa yung nagsasabi ng totoo, at meron kang isang bagay na hindi mo nakikita sa buhay mo, na nakikita naman nila. Kaya nila sinasabi yon dahil meron kang hindi nakikita sa buhay mo na nakikita nila at mahal ka nila. Kaya nila gustong sabihin yon. Kung may isang tao, alam niyong hindi maganda yung suot niya at hindi bagay sa kanya yung damit, bago siya lumabas ng bahay o ng church na ito, sasabihin mo ba sa kanya, oy, ang ganda naman ng suot mo. Sige, lumabas ka doon ha. Yan yung suot mo. Ganun ba sasabihin mo? Gusto mo siyang mapahiya, mapagtawanan ng mga tao? Kung mahal mo siya, hindi.
Anong gagawin mo? Sasabihin mo kung may mali. Hello? Hello? Nagigets niyo po ba ako? Sino ang mga tamang tao na yan? Pwedeng leader mo yan. Pwedeng si pastor, oy, grabe naman si pastor, parang ako ata yung sinasabi niya. Ay, grabe naman si nanay, si tatay, si kuya, si ate. O yung best friend ko na to. Parang minsan, ayoko na nga siya maging best friend eh. Pwedeng iniisip natin ganun. Dahil bakit? Baka puro negative sinasabi. Pero sa totoo lang, baka talagang sinasabi niya yun dahil may mali sa atin. Amen? Huwag kang tumabi sa puro yes sa'yo. Next slide. Ang mga tamang tao ay, ano daw? Ine-encourage ka kapag mahina. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25, encourage one another. Palakasin nyo ang isa't isa. Kapag may time na kung saan nangihina ka spiritually, may mga tao bang nagsasabi sa'yo, nag-encourage sa'yo, na magpatuloy ka kay Lord? Or sinasabi na lang nila, sige, wag ka na umatin, okay lang yan. O kaya kapag mahina ka, mas lalo ka nilang dinadown. Kapag hatakan pababa, yun yung mga taong wag mong samahan. Yung hahatakin ka pataas, yun yung samahan mo. Amen? Yung i-encourage ka rin. Kapag may time na kung saan nasa mahina kang kalagayan. Hindi encourage kapag mali. Gets nyo ako? Kapag mahina. Magkaiba ang mahina sa mali. Do you get what I'm saying? Hindi porkit nagkamali ka, mahina ka. Amen? Hindi porkit din mahina ka, mali ka. Hindi yon. Ibig sabihin ng pagkakamali, talagang mali yung ginawa mong bagay. Is pwedeng kasalanan, no? Ang mahina, pwedeng nadadown ka, nako-compare mo yung sarili mo sa iba, pwedeng nalulungkot ka sa time na yon, sa mga nangyayari sa buhay mo. Ang mga tao na mag-encourage sa'yo, yun yung kailangan mo. Yun yung dapat mong samahan sa buhay mo. Amen? And last but not the least dyan, ang mga taong dapat mong samahan ay, sabay-sabay natin basahin, pinapanalangin ka kapag nasasaktan. Hindi sila nagdadagdag ng sakit sa sugat mo. Kundi pinapanalangin ka. Halimbawa, may nangyari sa family nyo, di magandang bagay, o kaya may nasaktan ka, na-hurt ka ng isang brother or sister mo kay Lord, pinapanalangin ka. Binanggit mo, pastor o kaya leader, parang may di ako magandang ganitong naranasan, meron siya sinabi sa akin, di ko nagustuhan. Nasaktan talaga ako, tas wala siyang sinabi sa'yo. Pinag-pray ka na lang niya. Yun yung kailangan mga tao na sasamahan mo. Hindi yung nag-open ka ng wounds mo, tapos pinagkalat sa buong Maynila. Hindi yon. Yung ipapanalangin kapag ikaw ay nasasaktan. May mga tao bang ganon? Nananalangin para sa'yo. Yun yung samahan mo. Sabi mo sa katabi mo, yan yung sasamahan mo ha. Now, napaka-interesting, actually. Pwede bang balikan natin yung Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 10? Balikan lang natin. Yan. Tignan nyo sabi dito sa verse 9, interesting to two are better than one. Pero magugulat kayo, pagdating ng verse 12, may shift na nangyari. Dito sa una, dalawa lang yung binabanggit. Next slide. Doon sa verse 12, pakita natin. Ecclesiastes chapter 4, verse 12. Sabi, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Nakita na ba kayo nun? Isang tali, hindi lang 2, kundi 3. Nakita na kayong ganon?
yun yung hindi madaling maputol o masira. And some believe that the message of this verse ay kailangan yung greatest influencer sa buhay natin, hindi yung vloggers, hindi yung people who are with us always, kundi the third person or the third party in every relationship, hindi isang tao, kung hindi it is our God. It should be Jesus Christ sa ating mga buhay. Ang tao kasi, pwede mag-fail. Pwede talaga maging bad influence or mag-turn yan 180 degrees. Pwedeng mabuti ngayon. After a year, ibang-iba na siya. Pero may hindi nagbabago tayong kilala. Na mahal ka at ayaw niyang mapahamak ka. Gusto niyang gumanda ang buhay mo. Kaya nga tayo merong Book of Proverbs. Kaya tayo may Book of Ecclesiastes. Para hindi mo sirain ang buhay mo. Walang iba kundi sino? Si Jesus Christ. And that is why we need God in our lives. Sa mga relationship natin, kung magkakaroon ng third party, hindi dapat tao, kundi Diyos lang. Siya yung greatest influencer natin. Sa relationship, sa finances, sa family natin, sa mga friendships natin, sa mga close friends natin sa church, sa labas ng church, Jesus should be included. Sabi mo nga sa katabi mo, kasama dapat si Jesus. Sa unahan, pwede mo bang kalabitin nasa unahan mo at nasa likod? Tingnan mo ngayon, mahirap yung walang kausap. Come on, kahit nasa taas ka, lingunin mo naman. Dapat kasama si Jesus. Amen? Ano bang ginawa ni Jesus sa atin? Gusto ko pong i-share sa inyo at i-take yung time na ito na pinakita ni Lord ang pag-ibig niya sa atin when He sent His only Son, Jesus Christ. Anong ginawa ni Jesus Christ? Kaya po merong cross. Kaya merong cross. Pagpapakita na dapat tayo po lahat makakaranas na ipapako sa cross, makakaranas ng kahirapan, makakaranas ng sumpa. Dahil bakit? Tayo ay makasalanan lahat. Ako, makasalanan. Tayo, lahat, makasalanan. Pero, sabi ni Lord Jesus, mahal ko kayo, gusto ko kayo makasama habang buhay, bibigay ko yung buhay ko sa inyo. And that is why si Jesus, nagkatawang tao, siya ay napako sa cross, but dahil siya ay God, hindi siya pwedeng mamatay. He rose again on the third day. Para ipakita na siya ay mas makapangyarihan kaysa kamatayan. At siya yung nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Gusto niyang maging maganda yung plano o yung buhay natin, yung future natin. Kaya nagbigay siya ng planong maganda sa atin. Ganon tayo kamahal ni Lord. In conclusion, next slide. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. The people you walk with today will determine the path you walk tomorrow. Sino yung mga taong kasama mo ngayon? Sino yung mga taong alam mong hindi magandang influence sa buhay mo? Hindi ko sinasabing putulin mo na sila, i-unfriend mo sila, distance yourself sa kanila, at makiklose ka sa mga taong alam mong makapagbigay sa iyo ng magandang impluensya. Balikan nga natin, anong mga tamang tao daw yon? Yung una, anong sabi? Itcha-challenge ka sa iyong kapag mali ka, sa mga pagkakamali mo. Itcha-challenge yun. Ano pa? I-encourage ka kapag mahina ka. At pangatlo, ipapanalangin ka kapag nasasaktan. Tayo ay manalangin lahat. Panginoon, nakita niyo po ang pangailangan namin. Lahat kami kailangan ng kaibigan. Mga circle of friends na kung saan magdadala sa amin sa katuwiran at hindi kabaluktutan. Magdadala sa amin, Panginoon, sa kagandahan at hindi kasamaan.
Dalangin namin, Panginoon, starting today, kung meron man na nakinig ng iyong mga salita, na kung saan talagang sineryoso nila ito sa kanilang buhay, dalin mo po sila sa kalooban mo. Huwag po sila magkamali sa mga circle of friends nila. At kung meron man nakakaranas ng mga bagay na ito na hindi magaganda, kahit sila po ay sumusunod sa iyo, dalangin namin, Panginoon, ma-realize nila ang mga taong dapat nilang samahan, dapat nilang i-challenge, i-correct, tulungan, mahalin, at ganun din higit sa lahat, Panginoon, kayo po yung maging sentro ng buhay ng bawat isa sa amin. Kayo, Panginoon, yung third chord sa buhay ng bawat isa. Ano mang challenges na kinakaharap ng bawat isa ngayon, Panginoon, pwedeng challenges ito sa kanilang relationship, challenges sa kanilang family, challenges sa kanilang pag-aaral, challenges sa kanilang mga trabaho o hanap buhay. Dalangin ko, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong Holy Spirit, kumilos ka sa lahat ng mga ito. If you are someone, kapatid, na nangangailangan ng prayer, right now, personally, sa healing ni Lord, pwede bang taas mo yung kamay mo? Healing yan, pwedeng meron kang physical talaga na nararamdaman, o kaya pwedeng hurt inside your heart. Wala talagang sugat na literal, pero pwedeng sa emotion mo, sa kaluluwa mo, sa puso mo, nandiyan dyan. I want to pray for you. Lord, nakikita niyo po yung mga nakataas na kamay na ito. Lord, sabi niyo, ikaw yung healer namin. Ikaw yung great healer na kung saan nagpapagaling ng sugat ng iyong mga anak. Batid niyo, Panginoon, yung mga pangailangan nila physically, pangailangan nila emotionally and spiritually. Lord, right now, kung paanong ikaw yung greatest friend namin, who gives His life for us, maranasan din po ng bawat isa yung gift ni Jesus Christ sa ginawa niya sa cross. He healed our sickness. He healed everything. Mag-manifest ito sa aming mga buhay now by the power of the Holy Spirit. Lord, we thank you and receive right now yung healing na nagmumula sa inyo. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa sa kanila na nakinig na iyong mga salita, mapalakas lalo at hindi manakaw ng kaaway ang lahat ng ito. Sa iyo lang namin binibigay ang lahat ng papurit, pasasalamat. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan naman natin si Lord.